Kumusta mga kasaliksik? Ang Pilipinas ay inaasahang magiging nag-iisang soberanong bansa sa Asia na may positibong pananaw sa kredito ayon sa IHS Global Insight at inaasahang magiging isang ekonomiyang nagkakahalaga ng $1 trilyong ng Estados Unidos pagsapit ng taong 2030. Ang bansa ay patuloy na nagpapakita ng pag-unlad at paglago ng ekonomiya. Ang Pilipinas ay nasa hangganan ng isang malaking pagbabago sa ekonomiya. Sa loob ng susunod na dekada, ito ay papasok sa hanay ng mga ekonomiyang nagkakahalaga ng $1 trilyong. Taglay ang masaganang likas na yaman, populasyong bata at bihasa sa teknolohiya, at masiglang dinamismong pangkultura. Ang bansa ay nailagay ang sarili bilang isa sa pinakamabilis na umuunlad na ekonomiya sa buong mundo. Simula noong taong 2010, ang bansa ay nagkaroon ng kahangahangang taunang paglago sa Gross Domestic Product, GDP, na humigit kumulang 6%. Sa kasalukuyan, ang GDP nito ay umabot sa 26 na trilyong piso ng Pilipinas o katumbas ng $471 bilyong ng Estados Unidos noong 2024. Ito ay pumapangalawa sa pang-13 pinakamalaking ekonomiya sa Asia at pang-32 sa buong mundo base sa nominal GDP. Ang mga pangunahing tagapagpagana ng paglago ng ekonomiya ay ang mabilis na urbanisasyon ng populasyon, pagtaas ng pribadong konsumo, at mga inisyatibong suportado ng gobyerno tulad ng programang Build Infrastructure at mga reforma sa buwis. Kasabay nito, nakatuon din ang bansa sa renewable energy tulad ng makikita sa kamakailang kasunduan na nagkakahalaga ng $15 bilyong sa pagitan ng kumpanyang pang-enerhiya ng United Arab Emirates na Masdar at ng Pilipinas upang makabuo ng hanggang 10 gigawatts na renewable energy capacity. Sa taong 2035, ang bansa ay magpapatuloy sa mas produktibong pakikipagtulungan sa United Arab Emirates para sa implementasyon ng mga kasunduang bilateral na sumasaklaw sa kultura, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, digital economy, pagpapabuti ng mga serbisyo ng gobyerno, visa waivers para sa mga diplomatic passport holders, at pagpapalawak ng mga pamumuhunan. Sa pagtugon sa mahahalagang hamon tulad ng kakulangan sa infrastruktura, kahirapan sa kanayunan, at pangangailangan ng mas maraming dayuhang pamumuhunan, ang Pilipinas ay maingat na naglalatag ng landas patungo sa pagiging isang ekonomiyang nagkakahalaga ng $1 trilyong pagsapit ng taong 2033. Ayon sa S&P Global Market Intelligence, ang Pilipinas ay inaasahang magiging isang ekonomiyang nagkakahalaga ng $1 trilyong pagsapit ng 2033. Ang milestone na ito ay nakabase sa tuloy-tuloy na paglawak ng ekonomiya ng bansa, kung saan ang GDP nito ay inaasahang madodoble mula humigit kumulang $400 bilyong noong 2022 patungo sa $800 bilyong pagsapit ng 2030 at tuluyang malalampasan ang $1 trilyong makalipas ang 3 taon. Ang mga pangunahing dahilan ng paglago ay ang tumataas na domestic consumption, matatag na sektor ng serbisyo, at ang malaking ambag ng remittances mula sa mga overseas Filipino workers, OFWs. Ang patuloy na tagumpay ng ekonomiya ay nakasalalay sa kakayahan ng gobyerno na magpatupad ng mga struktural na reforma, pagbutihin ang infrastruktura, at lumikha ng mas kaaya-ayang kapaligiran para sa mga mamumuhunan. Ang pribadong konsumo ay kinikilala bilang isa sa pinakamalakas na tagapagpabilis ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa populasyong bata, bihasa sa teknolohiya, at patuloy na pagtaas ng kita ng mga urban na sambahayan, tumataas ang kakayahan ng mga Pilipino na gumastos. Ang lumalawak na middle class at ang tuloy-tuloy na remittances mula sa mga OFWs ay hindi lamang sumusuporta sa gastusin ng mga sambahayan, kundi nagsisilbing panangga laban sa mga pandaigdigang kawalang katiyakan sa ekonomiya. Isa pang mahalagang salik sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay ang sektor ng Information Technology at Business Process Outsourcing, IT-BPO. Ang sektor na ito ay nag-generate ng $32 bilyong, nakita mula sa export kamakailan at patuloy na nangunguna sa pagbibigay ng trabaho at pagpapalakas ng ekonomiya.
Habang patuloy na tumataas ang pandaigdigang pangangailangan para sa outsourcing services, partikular sa customer service at IT support, nananatiling pangunahing destinasyon ng Pilipinas dahil sa kakayahan ng mga manggagawang Pilipino na magsalita ng Ingles at abot-kayang halaga ng paggawa. Ang GDP per capita ng bansa ay nagpapakita rin ng positibong paglago mula sa humigit kumulang 2,900 at $2 isang dekada na ang nakalipas patungong 3,600 at $21 sa kasalukuyan. Bagamat ito ay isang magandang indikasyon ng pag-unlad, ang halaga ay nananatiling mababa kumpara sa average na 8,300 at $69 sa rehiyon ng Asia Pacific. Ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas pantay na pamamahagi ng yaman at pagpapabuti ng pamantayan ng pamumuhay. Upang makasabay sa mga ekonomiyang may mas mataas na kita, kinakailangan ng Pilipinas na magtuon ng pansin sa pagpapalawak ng industriya, mas mataas na pamumuhunan sa teknolohiya at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa. Bagamat promising ang economic trajectory ng bansa, kinakaharap nito ang iba't ibang hamon na maaaring lampasan sa pamamagitan ng tamang mga patakaran at desisyon. Sa positibong senaryo, kung ang mga kritikal na salik sa pag-unlad ay magkakahanay, maaaring maabot ng Pilipinas ang $1 trilyong na ekonomiya bago pa man ang taong 2033. Ang matibay na domestic demand, tuloy-tuloy na dayuhang pamumuhunan at mabisang mga polisiya ng gobyerno ang magiging pangunahing mga puwersa sa likod ng mas mabilis na paglago. Ang tumataas na kita, lumalawak na middle class at tuloy-tuloy na remittances mula sa mga overseas Filipino workers, OFWs, ay malaki ang maitutulong sa pagpapalakas ng consumer spending na magsisilbing tagapagpaandar ng ekonomiya. Ang dayuhang pamumuhunan ay maaari ring magdala ng malalaking pagbabago tulad ng kamakailang $15 bilyong na kasunduan sa pagitan ng kumpanyang pang-enerhiya ng United Arab Emirates na Masdar at ng Pilipinas upang makabuo ng 10 gigawatts na renewable energy capacity. Bukod dito, ang pagsisikap ng gobyerno na bawasan ang mga limitasyon sa pag-aari ng dayuhan, gawing mas simple ang proseso ng negosyo at i-upgrade ang infrastruktura, lalo na sa mga sektor tulad ng manufacturing, IT at renewable energy ay maaaring humikayat ng mas maraming mamumuhunan. Ang mga public-private partnerships at matatag na regulasyon ay makatutulong sa pagpapabuti ng infrastruktura at pagpapataas ng produktibidad at koneksyon sa buong bansa. Ang mahusay na implementasyon ng mga polisiya na nakatuon sa inobasyon, responsableng pagbabudget at reforma sa edukasyon ay magiging critical din. Ang mga programa para sa digital transformation, pagdevelop ng kakayahan at pananaliksik sa mga industriya na nakatuon sa teknolohiya tulad ng IT at Business Process Outsourcing, BPO, ay maaaring magbigay ng mas malakas na kompetisyon para sa mga manggagawang Pilipino. Ang katatagan sa politika at pagbabawas ng katiwalian ay magpapalakas sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan at sa pagiging matatag ng ekonomiya. Kung magtatagumpay ang lahat ng salik na ito, maaaring malampasan ng Pilipinas ang kasalukuyang taon ng growth rate na 6 hanggang 7% at umabot pa sa 8%. Sa ganitong bilis, maaaring maabot ng bansa ang $1 trilyong na GDP status sa taong 2030 na magdadala ng malaking pagbabago sa pamumuhay at GDP per capita ng buong bansa. Gayunpaman sa mas hamong senaryo, ang paglalakbay ng Pilipinas patungo sa ekonomiyang nagkakahalaga ng $1 trilyong ay maaaring maantala dahil sa kombinasyon ng mga hamong pang-ekonomiya, pampolitika at pangkapaligiran. Ang mga natural na sakuna, kawalang katatagan sa politika at pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya ay maaaring maging balakid na magtutulak sa layunin lampas sa taong 2033. Ang isang pandaigdigang krisis sa ekonomiya ay maaaring magdulot ng pagbaba ng demand para sa mga export ng Pilipinas, partikular sa mga pangunahing sektor tulad ng electronics at IT BPO services na umaasa ng husto sa mga kliyenteng dayuhan. Ang pagbaba ng demand mula sa mga pangunahing trading partner tulad ng Estados Unidos, Hapon at China ay maaaring magdulot ng strain sa kita ng bansa at foreign exchange reserves. Ang pagkawala ng trabaho sa ibang bansa ay maaari ring magresulta
sa pagbaba ng remittances mula sa mga OFWs na magpapahina sa household spending at magpapabagal sa paglago ng ekonomiya. Sa loob ng bansa, ang kawalang katatagan sa politika at hindi maaasahang mga pulisiya ay maaaring makasira sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan at magdulot ng pagkaantala sa mga pangmatagalang plano. Ang katiwalian, mga pagkaantala sa regulasyon at biglaang pagbabago ng mga pulisiya ay maaaring makapagpabagal sa mga proyekto ng infrastruktura at makapagpatigil sa mga dayuhang pamumuhunan. Bukod dito, ang kahinaan ng Pilipinas sa mga natural na sakuna tulad ng bagyo, lindol at pagbaha ay nagdadala ng dagdag na panganib. Noong huling bahagi ng Oktubre hanggang kalagitnaan ng Nobyembre taong 2024, 6 na malaking bagyo ang tumama sa Pilipinas, kung saan 3 ang naglandfall bilang mga pangunahing bagyo na may kategoryang 3 pataas. Ang matitinding kalamidad na ito ay nagdulot ng paglilikas ng mga komunidad, pinsala sa infrastruktura at pagkaantala sa agrikultura na nagdulot ng malalaking kabawasan sa ekonomiya ng bansa. Bilang tugon, inatasan ng gobyerno ang Department of Public Works and Highways na pag-aralan ng flood control project sa tulong ng Korean Exim Bank, partikular sa Biko River Basin. Gayunpaman, sa ganitong mahirap na sitwasyon, maaaring bumaba ang paglago ng GDP sa mas mababa sa 5% taon-taon, na maaaring magpaantala sa pag-abot sa $1 trilyon na ekonomiya hanggang huling bahagi ng dekada 30 o lampas pa. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling nasa tamang direksyon ng Pilipinas upang maging isang ekonomiyang nagkakahalaga ng $1 trilyong pagsapit ng taong 2033. Inaasahan ang pagdoble ng GDP mula sa $400 bilyong ngayon patungo sa $800 bilyong sa taong 2030 at tuluyang lalampas sa $1 trilyong pagsapit ng taong 2033. Sa ilalim ng mga paborableng kondisyon tulad ng malakas na domestic demand, matibay na foreign direct investments, FDI, at epektibong mga pulisya ng gobyerno, maaaring maranasan ng Pilipinas ang pinabilis na paglago ng ekonomiya. Ang patuloy na GDP growth rate na higit sa 6% taon-taon ay maaaring magpaikli ng timeline na maaaring maabot ang $1 trilyong na ekonomiya bago pa man ang taong 2033. Kung mapanatili ang 7% average growth rate, maaaring maabot ang milestone na ito pagsapit ng 2030. Sa kabilang banda, ang mga hamon tulad ng pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya, kawalang katatagan sa politika, o natural na sakuna ay maaaring makapigil sa paglago. Kung bababa ang growth rate sa 4 hanggang 5% taon-taon, maaaring maantala ang pag-abot sa $1 trilyong na ekonomiya lampas sa taong 2033 at posibleng umabot pa sa kalagitnaan ng dekada 30 o higit pa. Mahalagang tandaan na ang mga proyeksyong ito ay nakadepende sa iba't ibang salik, parehong panloob at panlabas, kabilang ang mga desisyong pangpolisiya, kondisyon ng pandaigdigang ekonomiya, at hindi inaasahang mga kaganapan. Ang pagpapanatili ng mataas na growth rate ay mangangailangan ng estratehikong pamumuhunan sa infrastruktura, edukasyon at teknolohiya, kasabay ng pagpapanatili ng katatagan sa politika at pagtataguyod ng mas maayos na kapaligiran para sa negosyo at pamumuhunan. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay patuloy na umaasa sa consumer spending, kung saan ang malakas na domestic consumption ang pangunahing tagapagpaganap ng paglago. Sa ikalawang quarter ng taong 2024, ang wholesale at retail trade ay malaki. Ang ambag sa GDP growth na umabot sa 6%. Ang mga salik tulad ng tumataas na sahod, lumalawak na middle class, at tuloy-tuloy na remittances mula sa mga overseas Filipino workers, OFWs, ay nagpapalakas sa kumpiyansa at kakayahang gumastos ng mga mamimili na higit pang nagpapasigla sa ekonomiya. Ang pagdevelop ng infrastruktura ay nananatiling pundasyon ng estratehiyang pang-ekonomiya ng bansa. Ang parehong pampubliko at pribadong pamumuhunan ay may mahalagang papel sa pagpapataas ng produktibidad at kompetisyon. Ang public spending ay tumaas ng 10% sa ikalawang quarter ng 2024 na nagpapakita ng dedikasyon ng gobyerno sa pagpapabuti ng infrastruktura.
Ang mga paggastos na ito ay nagpapalakas sa mga network para sa enerhiya, transportasyon at telekomunikasyon na nagpapadali sa mga operasyon ng negosyo at humihikayat ng karagdagang kapital sa ekonomiya. Ang sektor ng paglalakbay at turismo ay nag-aalok ng malaking potensyal para sa paglikha ng trabaho at kita. Bagamat wala pang eksaktong datos para sa turismo sa taong 2024, inaasahan na ang post-pandemic recovery ng sektor ay magdadala ng malaking kontribusyon sa paglago ng ekonomiya. Gayunpaman, ang daloy ng Foreign Direct Investments, FDI, ay bumaba mula 10 bilyong dolyar noong 2022 patungong 8 bilyong dolyar noong 2023 na nagdadala ng hamon sa pag-akit ng dayuhang kapital. Ang pagdevelop ng human capital ay critical din, kung saan ang pamumuhunan sa healthcare, edukasyon at skill development ay nakatuon sa pagpapabuti ng labor productivity at kompetisyon. Ang mga programang panggobyerno na naglalayong pagbutihin ang mga sistemang ito ay dinisenyo upang magtaguyod ng pangmatagalang paglago sa pamamagitan ng paglikha ng malusog at edukadong workforce. Ang ganitong uri ng workforce ay mas handa upang makaakit ng mga high-value sectors at magdala ng inobasyon sa iba't ibang industriya. Ang teknolohiya ay naging mahalagang puwersa sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang digital economy ay nag-generate ng humigit kumulang 35 bilyong dolyar noong 2023 na bumubuo ng 8% ng GDP. Ang pag-angat ng Pilipinas sa ika-53 pwesto sa Global Innovation Index noong 2024 ay sumasalamin sa patuloy na pagsusumikap ng bansa upang mapalakas ang kakayahan nito sa inobasyon. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng QR-based payment systems, mas pinadadali ang transaksyon ng mga mamimili na nagpapahintulot sa kanila na bumili ng mga produkto at serbisyo nang hindi na kailangang magdala ng pera. Ang mga ganitong uri ng inobasyon ay nagpapakita ng kakayahan ng bansa na magpatuloy sa modernisasyon at pagiging kompetitibo sa pandaigdigang ekonomiya. Sa kasalukuyan, isang mahalagang hakbang tungo sa modernisasyon ang isinasagawa ng Pilipinas sa pamamagitan ng QRPH, isang interoperable na sistema na nagbibigay daan sa mga mamimili na magbayad kahit na magkaiba ang kanilang bangko o e-wallet. Ang mga nagtitinda ay yumayakap sa information economy at ang e-commerce at digital transformation ay nagiging pundasyon ng patuloy na pag-unlad at kompetisyon ng bansa. Sa malakas na domestic consumption, estratehikong pamumuhunan sa infrastruktura, pagtutok sa pagdevelop ng human capital at mga makabagong teknolohikal na inobasyon, ang Pilipinas ay patuloy na sumusulong tungo sa layunin nitong maging isang ekonomiyang nagkakahalaga ng 1 trilyong dolyar. Ang mga patakaran at reformang ipinapatupad ng gobyerno ang nag-uukit ng landas ng Pilipinas patungo sa ekonomikong milestone na ito. Ang maayos na pamamahala sa fiskal at epektibong monetary policy ay nagbigay daan sa patuloy na paglago ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng fiscal discipline, naiiwasan ng gobyerno ang labis na budget deficit at nagpatupad ng maingat na estratehiya sa pamamahala ng utang noong 2025. Inaprubahan ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng bansa na nagkakahalaga ng 6 na trilyong piso, katumbas ng 100 bilyong dolyar, na nakatuon sa pagpapasigla ng ekonomiya at paglutas ng kahirapan. Sa panig ng monetary policy, pinanatili ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, ang policy rate upang maingat na pamahalaan ang inflation at suportahan ang pambansang pera na tinitiyak ang balanse sa pagpapanatili ng ekonomikong katatagan. Ang mga reforma upang mapabuti ang ease of doing business ay nakatulong din sa pagpapataas ng produktibidad ng ekonomiya at pag-akit ng mga pamumuhunan. Pinapababa ng gobyerno ang red tape, pinapadali ang mga proseso sa pagpaparehistro ng negosyo, at pinapahusay ang regulasyon upang lumikha ng mas kaaya-ayang kapaligiran para sa mga mamumuhunan. Kasabay nito, mahalaga ang katatagan sa politika at panlipunan sa pagtaguyod ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan at maayos na implementasyon ng mga patakaran.
Ang pagsusumikap ng gobyerno na tiyakin ang pagpapatupad ng batas at kaligtasan ng publiko ay nakakatulong sa pagpapanatili ng positibong klima para sa pag-unlad ng ekonomiya. Gayunpaman, ang Pilipinas ay nahaharap pa rin sa mga hamon na maaaring makapigil sa paglago ng ekonomiya. Mataas pa rin ang antas ng kahirapan at di pantay na pamamahagi ng kita. Ayon sa World Bank, ang pinakamataas na 1% ng populasyon ay kumikita ng 17% ng pambansang kita, habang ang kalahati ng populasyon ay naghahati lamang sa 14%. Bukod dito, ang bansa ay lubhang vulnerable sa mga natural na sakuna tulad ng bagyo, lindol, at pagbaha na maaaring makaapekto sa mga aktibidad pang-ekonomiya at magdulot ng pinsala sa infrastruktura. Ang implementasyon ng disaster risk reduction at climate adaptation strategies ay mahalaga upang mapalakas ang kakayahan ng bansa na bumangon at patuloy na umunlad. Ang kawalang katatagan sa politika at panlipunan ay isa pang hamon dahil maaari nitong pahinain ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at hadlangan ng progreso. Ang pagkakaroon ng mabuting pamamahala, transparency at tiwala ng publiko sa mga institusyon ay mahalaga upang mapanatili ang isang matatag na kapaligiran na angkop para sa pag-unlad. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay nananatiling sensitibo sa mga pandaigdigang pagbabago na maaaring makaapekto sa mga export, foreign direct investments, FDIs, at remittances mula sa mga overseas Filipino workers, OFWs. Ang pagpapalawak ng ekonomiya at pagpapalakas ng domestic demand ay mahalaga upang mabawasan ang negatibong epekto ng pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya. Sa kabila ng mga hamon, ang Pilipinas ay gumawa ng malaking hakbang patungo sa mga layunin nito sa ekonomiya sa pamamagitan ng epektibong mga pulisya, reforma, at tamang pagpapatupad ng mga ito. Maaasahan ang patuloy na pag-abot sa layunin ng $1 trilyong na ekonomiya pagsapit ng taong 2033. Ang tagumpay ng landas na ito ay nakadepende sa tamang paggamit ng mga kalakasan ng bansa at pagpapababa ng mga panganib na hinaharap. Sa susunod na 10 taon, kung ang Pilipinas ay magpapatuloy sa maayos na pamamahala at inobasyon, maaaring makamit nito ang ganap na potensyal nito bilang isang maunlad at matatag na ekonomiya.